Hey guys, welcome. So, gabi na dito, no? Alexa, what time is it? It's 11:43 p.m. Alexa, stop. 11:43 p.m. Ilang minuto na lang, midnight na. No, pero sabi ko, kailangan ko nang gawin to kasi habang fresh pa sa mind ko yung nangyari. Kasi may nangyari kahapon. So, hindi ko alam kung related or what, pero you be the judge. Okay? So, bago ang lahat, lilinawin ko muna, hindi ako depressed. Paano ako made-depress palagi kong kinakausap sarili ko. Minsan nga, nagjo-joke pa ako hindi. Anyway, kidding aside, nag-undergo ako ng depression a few years ago, 2018. 2018, kasi after yun ng um, heart attack, no? Sabi nung cardiologist, it's normal na ma-depress ka kasi life-changing event yan. So, yeah, tama naman. Nag-undergo talaga akong depression. Kasi, madedepress ka, isipin mo na baka hindi mo na kayang gawin yung mga dati mong ginagawa, hindi na makapag-basketball, hindi na makapag-camping, and so forth. Pero binigyan ako ng choice ng doktor, sabi niya, you want me to prescribe you a medicine or you want to get through this the natural way? Sabi ko, I don't want medicine. Hindi ako humingi ng hindi ako nagpa-prescribe kasi thinking, forward thinker ako eh. Kasi baka mamaya magkaroon ako ng record na, nag-take pala yan ng antipsychotic, antidepressant lang naman siguro. Medication, pag may ginawa ka mali, palagi lalabas yun sa record mo. Tsaka baka maapektuhan, being a gun owner, baka sabihin, ba't may-ari kang barel, tapos nagtitake ka ng ganyan medication. So, nalampasan ko yon. Siguro separate na kwento, paano ko nalampasan, kasi mahaba rin yun eh. And sabi ko, napapanahon na rin siguro na balikan. Para ma-explain ko sa inyo, naglagay ako ng Vicks yan. Kasi since Sunday may flu na ako. Kaya kahapon masama pa yung pakiramdam ko. Pero today, okay na ako. In-explain ko sa inyo, no? Kasi everything is related. And palagi ko na mention, sabi ko, i-revisit ko kaya yung time na heart attack ako, Kasi I hope may ma-inspire din kayo. Balikan natin. Ito yung video. Ginawa to ng misis ko habang nasa hospital ako kasi gumawa siya ng GoFundMe. Yeah, tumumba ako after the basketball game actually. So ayan ako. Ako kasama ko sa shooting range. Naririnig yung pasok ng hangin. Anyway, hindi. Separate video na lang yan. Hanggang yan na ako. Pinalamig nila yung katawan ko at the time. Ang tawag nila doon, Arctic Sun to preserve my organs. Kaya yung ate ko, binisita ako galing Pilipinas, talagang lipad siya papunta rito. Kala niya, magiging gulay ako Sinabihan niya na yung mga kapatid ko. 8 kami magkakapatid handaan niyo yung mga passports niyo. Kasi mag-alternate tayo mag-alaga kay Jason. Ito yung yung emergency room. Dahil puno na yung ICU. Alam niyo, ginawa ng mga nurse, nagbabase na ng gamit. Kaya yung ER ginawa nilang ICU. Anyway, separate kwento na yan. No? Yan. Nilinaw ko lang yung background kung bakit pumasok yung depression. No? So, hindi ako depressed masaya ako. And kung gusto nyo, gagawin ko rin ulit ng i-revisit natin yung yung video nung nangyari yon para mabigyan ko rin kayo ng play-by-play comments. Okay, so kahapon kasi mga alas 10 yun pupunta ako sa tire shop, vulcanizing shop kasi naplatan ako nung Monday, naplatan ako. So papapalitan ko na yung gulong. Meron akong spare na gulong dito sa backyard. Dala ko. So nung paglabas ko ng bahay, sabi ko may nakapark na sasakyan sa driveway, sa harap na mismo ng driveway namin. Sayang hindi ko na drawing. So yung mga kotse namin nakaharap, ito yung bahay. Nakaharap diyan. Merong nakapark dito sa aatrasan ko na Jeep Grand Wagoneer.
So, nung tinignan ko siya, yung driver, nakayuko. So, nagsi-cellphone siguro. Ginawa ko, atras na ako, no? Atras na ako. Hindi siya umusog kasi may maluwag pa yung harap niya, maluwag yung harap niya, maluwag. Hindi, talagang ganyan siya. So, ako na yung nag-adjust. Ganyan siya, tapos, tinitingnan ko siya sa rear view camera, sa rear view mirror, kung aalis siya o hindi. Hindi pa rin umalis. So, okay lang. Anyway, siguro, kaya hindi gumana yung spider sense ko kasi may sakit pa rin ako eh. Di ba? Kahapon, masama pa rin pakiramdam ko. So, nagpunta ako sa Talyer, sa tire shop. Pagdating doon, sabi nung Mexicano, oh, your tire is not good. Sabi ko, no, I still have another tire. Di umuwi agad ako. So, siguro mga 15 minutes din yun. Driving and yung pagpunta nga sa shop. Yung interaction sa Talyer. Pagbalik ko, andun pa rin yung Grand Wagoneer sa harap pa rin. Andito pa rin sa harap ng bahay namin. No? So parang nagduda na ako. Kasi kung ikaw naliligaw ka, titingin ka sa map mo for your sa phone mo ng a few minutes siguro, then aalis ka na. Sabi ko parang nakababad to sa harap ng bahay namin. Ayaw ko naman maging praning. At saka, yun nga, may sakit ako. Kaya hindi gumagana yung spider sense ko kasi dami ko iniisip masama pa pakiramdam ko. So ayun, ganoon na naman, nung bago ako umalis, tinandaan ko na yung plaka niya. And ako na-realize na yung plaka niya, Maryland plate. Taga Maryland. So, out of state. Hindi siya taga Texas. So parang teka, ba't Maryland, no? Unlike sa Pilipinas, di ba, isa lang yung plaka. Dito, kada state, iba-iba yung design ng plaka eh. Tapos nakalagay na yung Maryland. No? So, napaisip pa rin ako. So, I went on my way. Nag-drive ako. Nagpunta ako sa Talyer. Papalit na ako ng gulong. Tapos tumawag yung misis ko ng tanghali. Sabi niya, mga 12, no? Pauwi daw siya. Kasi gugutom siya kakain. Sa bahay siya kakain. Sabi ko, sige, check-in mo nga kung nandiyan pa yung nakapark na, na Wagoneer sa harap natin. Tapos tumawag sa akin, wala naman daw nakapark doon. Okay, so gano'n na, I went on my way. And then nung umuwi ako ng hapon, nakita ko may nag-post sa neighborhood watch namin. So yung neighborhood namin may FB page. Ito, pakita ko sa inyo. Warning, be on the lookout. Ayan sabi niya. If you see this vehicle, the license plates are stolen, canceled. They don't even go to this vehicle. And this vehicle was seen multiple times in this autumn run. Yung street yan. Pero hindi yan yung street namin. Monday. The vehicles nila, siguro monitor nila ito sa camera nila. At the same time, street driving, slow. They appeared to be taking video or pictures. Male and female vehicles appear to be please be on the lookout. Nagso-survey siguro, black model. Anyway, so doon ako na medyo praning na. Sabi ko, meron palang gumagala sa neighborhood namin na nagvi-video, nagpi-picture. So sabi ko, hintayin ko na hingi ako ng advice doon meron na akong subscriber na police sa Arizona. Shout out. Hindi ko na sabihin yung pangalan mo. So kanina nag-live ako. Sabi ko, sir, paano yan? Ano bang kinuwento ko? So, ang na-pick up ko sa kanya, hindi ko na-realize, yung mga feds daw, ginagamit, usually jeep. So, yun nga, jeep Wagoneer, malamang rental yun. Yun ang nirarenta nila. Kasi palagi ako nanonood ng mga activities ng ICE, ICE, Immigration Customs Enforcement. Jeep na ang ginagamit nila, Jeep Wagoneer, o Jeep Chrysler na van, mga ganon. So, medyo natakot ako. Kasi kung local lang siya na magnanakaw na, nag-i-scout lang, hindi gano'n nakakatakot. Nakakatakot pag gobyerno ang nag-i-scout sa'yo, ang nagpo-profile sa'yo. Nakakatakot. Lalo na yan, national. Kasi, Maryland yung plate Diba? So, napraning ako kagabi. Sabi ko, sige, dito tayo sa baba na tayo matulog. So dito kami sa salas matulog kasi baka mamaya may pumasok sa pinto, hindi namin marinig yung mga aso namin hindi reliable Hindi reliable, minsan sarap ng tulog yan 'di ba?
So, hindi ko lang alam kung related kasi nung January kasi, yun nga no, merong bumangga, binangga. So, eto, nakakuha siya ng rear view camera ko. No, kita nyo, straight yung ano niya, yung andar niya. So, hindi siya lasing. Alas 8 to ng umaga, January 13. Ngayong year lang, 2026. No, kita nyo, maayos siya mag-drive, oh. January 13, 2026. Yan, dire-diretso lang siya. Ayan. Hindi siya pagewang-gewang. Ha? Yan. So, lalampasan na natin. So, nung kinapture ko lang yung ano niya, yung footage, at kinuha ko yung picture, nagulat ako, wala siyang plaka. And, hindi nyo alam, no? Bawal ang walang plaka dito sa Texas. Yan, no? Walang plaka. Tapos, ano to? Upgraded to na Ram truck. Ang laki nito. Tapos, yung bumper nito, bakal. Ako, ang dala ko lang, Nissan Sentra. Kaya, nung binangga ako nito, ako alam ko, binangga niya ako, eh. Ang nakita ko lang sa rear view camera, yung Ram. Yan lang. Wala na akong makita. Ang laki niya, eh. Ang taas pa niya. Sabi ko sa inyo, upgraded yan, eh. Tapos, paano ko sabihin sa inyo na binangga niya ako? Kasi ganito yan. Yung mga succeeding na intersection, mal yung takbo niya. Pero, yan na, binangga niya ako. Boom! No, kita nyo? Baka hindi nyo ulitin natin. Tignan nyo tong kotse na to. Normal lang ang takbo. Siya, binilisan niya, oh. Binilisan niya. So, talagang may intention siya ako. Kasi, nung una, akala ko lang din accident, ganyan. Tapos, nag-comment nga yung isa nating kaibigan sa YouTube, no? Sabi niya, ay, baka ano lang yan, puyat. Puyat? Alas 8 ng umaga. Tapos, nung tinignan ko, binacktrack ko nga yung previous footage. Ang ganda ng takbo niya, eh. Dire-diretso siya, eh. Dire-diretso, hindi siya gumigewang, hindi siya nawawala sa lane. No? And, nung tinignan ko yung mapa, binangga niya ako dun so, may intersection. May camera dyan. Dito sa susunod na intersection na walang camera, doon niya ako binangga. So susunod, may camera na uli. Imagine niyo yung timing, what are the odds na sunod lang siya, sunod sa akin. Pagdating nun sa intersection na walang camera, doon niya ako binangga. No, kaya nagduda ako, no? Sabi ko nga sana totoo na ano lang, puyat lang, natapakan lang yung gas o distracted. No? Kaso nakakapagduda, August na, wala pa rin balita sa polis. No? Akala ko weeks lang mahuhuli na, eh kasi sinabi ko sa polis, may camera yung mga previous intersection. Imposible hindi niya makita 'yon, di ba? Paano nangyari 'yon? So, kung wala siyang plaka sa harap, malamang baka may plaka sa likod. So, akala ko mahuhuli nila, pero imagine niyo, August na ngayon. Ilang araw na lang, September na. Wala pa rin balita. So, I don't know kung ayaw lang nilang mahuli or what. No? Kasi sa panahon ngayon, lahat ng lugar may camera na, 'di ba? And usually kalsada nga may intersection. Eksakto lang at that intersection na walang camera, doon niya ako binangga. And alam niyo ba, siguro I don't know kung ayokong scary kasi yung nasa isip ko, eh. Kasi nung binangga niya ako, bang, hindi ako pumreno. Kasi usually, 'di ba, pepreno ka diyan. Kaso kung pumreno ka, lalo kanyang kakainin kasi ang laking truck niyan, tas baka lang bumper niyan. So ang ginawa ko, nag-ano lang ako. Ang tawag doon, binayaan ko lang umandar yung kotse. Nagpagulong lang ako, siguro mga 10 meters. So ang pagitan namin ganyan. Akala ko susunod siya sa akin. Ang ginawa niya, nag-U-turn na agad. No? Nag-U-turn na, nawala na siya. Hindi rin ako makalingon, eh, kasi ang sakit ng likod ko. Ang sakit ng lieg ko, no? Pangit ang itsura ko dito, eh. Pakita ko na nga. Ano ba itsura ko nung ito yung ako, eh. Nag-neck brace ako, eh. Ayun yung bangga ko. Oh. So, nung pinost ko nga yan sa YouTube channel ko na JRA, di ba?
Isa nating kaibigan doon na sa channel, sabi niya, tinawagan pa nga ako, sabi, "Sir, hindi ako maniniwala wala kang concussion or whiplash sa damage ng kotse mo." Na whiplash nga ako kasi later ko na naramdaman, kinagabihan ko na naramdaman na parang may masakit sa sa liig. Tapos nung nag-brace ako, sabi nung may isang hater sa YouTube Wala ako. Anyway, hater ko. Sabi, okay, kaya ka magbe-brace kasi gusto mo magkapera. Wala kang pera Hindi nga nahuli yung yung bumangga sa akin Ako mismo nag-ayos ng kotse ko. Ayan, ako. Inayos ko as much as I could. Hindi ko maibalik siya ng perfect. Kaya yan, bumili ako sa junkyard ng mga pyesa. Tapos, nagpagamot ako, sarili ko lang. Yung binigay pa nga sa akin gamot, sobrang tapang nakaka-addict. Parang ang sarap mag-take kasi parang mawala yung problema mo. Parang kaibigan mo lahat Anyway, so, yun nga, no? So, dahil dyan, it's better na mag-ingat talaga. Naalala ko lang yung comment doon sa isa kong video nung na-mention ko na may nangyari sa akin noong January. Sabi mag-ingat daw ako at hindi lahat ng battle is worth fighting. Pero, magagawa, no? Kahit anong ingat mo, kung darating. Pero nag-ingat naman ako. At actually, kagabi nga, dito kami sa Salas, nag-set up lang ako ng cut. Tapos yung barrel ko, nasa within reach ko lang. Sabi ko, baka may tumadyak ng pinto Wala magagawa Ganun talaga, no? Is it related? Hindi ko alam. No? Pero, mas maganda kasi mag-ingat kaysa complacent. So, unahan ko na yung mga nagsasabi, praning ka lang, paranoid ka. Well, sana nga ganun lang 'di ba? Sana nga kasi nagdududa ako dito Ba't hindi nila nahuli yung bumangga sa akin? No? Lahat sa panahon ngayon, lahat ng kalsada may iba-backtrack lang nila yung oras sa dinaanan namin. Dapat nahuli na nila 'yun Nakuha na nila yung rear plate noon Pero wala, ilang beses ko ring mini-message yung police. Hindi naman nagre-reply. So, ano gagawin ko? Pagka parang tumagal na no, mawawalan ka ng interest. Pero at least, sabi ko, ngayon, gusto kong i-revisit. Just in case, kung related yung kahapon. So, sabi rin ng kaibigan kong police, baka may ino-operate dyan sa inyo. Baka nga, baka hindi ako. Sana hindi ako. Kasi obvious na obvious siya. Doon sa harap ng bahay namin Sa driveway mismo Ang pagkakamali ko lang, hindi ko siya binidyo or pinicturan. Kasi nga nagmamadali ako, tsaka masama paramdam ko pa kahapon. Pero nung naparanoid ako kasi iniiwan namin si AJ dito Sabi ko sa miss ko, sabi ko sana pala, kinumpronta ko siya, no? Sabi ko, hello. Sabi ko, can I help you? Mga ganun, no? Para tanongin ko kung anong purpose, bakit nandoon siya nakapark. Sabi naman ng miss, kung putukan ka niya, ang gagawin mo, di ba? Mahirap. Kaya yung pa pala, isang senaryo na nakakatakot iniisip ko. Nung binangga niya ako, pansin niyo, hindi ako pumreno, hindi ako bumaba. Kasi ang naisip, natakot lang ako. Kasi paano kung putukan niya ako doon, walang camera. Alam niya, walang camera yung intersection na yon. Kaya, di ba? So, mas safe yung ginawa ko, talagang dumistansya muna ako sa kanya. Anyway, yung kotse, maayos naman yun Pero yung bigyan ko siya ng opportunity na, siguro kaya siya nag-U-turn na bumalik, no? Kasi may camera na dun no? Anyway, naisip ko lang yun. Nakakatakot, no? We are living in dangerous times. Hindi naman ako natatakot. I have seen death nung 2018, no? Hindi naman ako excited na to meet death again, no? It's just that, kinukwento ko rin sa inyo to para dun sa mga ibang katulad ko na nagsasalita against the system. Hindi natin alam kung related, di ba? Parang si Dr. Oclarit, nung tinignan ko yung picture ng accident, ang lawak ng kalsada, binangga siya. Lawak ng kalsada. Nabangga, binangga, di ko alam. At saka very timing. Panahon ng bid ko, nung time na na-aksidente daw siya. Anyway, so ayan, shinare ko lang sa inyo bago ko makalimutan. Fresh pa sa akin kasi kahapon lang to Kahapon lang. No? Related ba siya doon sa January incident? I don't know. No? Pero at least sabi ko, documented. So, comment down below. Let me know what you think.
And ingat din sa lahat. See you next time. Bye.